Welcome sa page ng mga Pilipinong Katoliko or Pinoy Catholics or in short mga Pikats. At ngayon kasama natin ngayon si Brother Apollo Ichiro, no? Na siya ay isang deboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno at President ng Operation Chip Task Force M2B FAR and Rescue Volunteer. So, magandang araw sa iyo, bro. Magandang araw, Apollo Ichiro. So, ngayon ay kasama natin siya ngayon para magbigay or mag-share ng kanyang experience sa translasyon ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. So welcome bro, welcome sa Pikats. Isang pinagpalang hapon sa inyong lahat dyan. Naway ma-enjoy nyo kung ano yung may i-share ko pagdating sa bilang deboto, bilang public servant at deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. So yun bro, no? So para mas mabigyan ng makabuluhan tong usapan natin, ano. So naghanda tayo ng tatlong tanong dito sa interview na to, no. Para mas mabigyan ng kulay yung talagang topic natin ngayon patungkol nga sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Para sa iyo, paano ba nag-umpisa yung devotion mo sa Nazareno? Kasi alam naman natin, no, na dati active ka sa campus ministry, no, sa Bataan. Tapos napunta ka diyan. Paano siya nag-umpisa? No, at anong kinalaman, paano na-attach yung course mo, no, doon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno? Ano yung pinaka-umpisa or naging ugat nun? So, ayun. Actually, way back before, nung di pa ako nakatala sa Bataan, nakatala talaga ako sa Manila. Hindi pa ako medic. Hindi pa ako, parang little scout, boy scout pa lang ako at that time. Parehas tayo. Sinama ako ng tatay ko. Tatay ko napapansin ko yung mga tito ko kasi kada January pumupunta-punta ng Quiapo. So, yung lola ko, dinadala din ako sa Quiapo. Isa din siya sa mga yung lumuluhod mula sa altar, ay sa dulo ng tapos hanggang altar. Tradition, yung nagdadasal habang nakaluhod sa Nazareno. Tapos gumagapang pa altar. So, ako, medyo na ako nun. Medyo na-attach na ako noon at that time nung kasama ko sila lola na nilapit ako sa Nazareno. Actually, dati takot pa nga ako sa Nazareno. Pag tinitignan mo siya, parang, alam mo yung, siyempre, bata, kikilabutan ka. So, as the days goes by, tumatanda na ako. Balik tayo sa pagiging Boy Scout ko. Bigla ako in-invite ng tatay ko. Doon ko nalaman na yung tatay ko, deboto pala. Siguro kung di ako nagkakamali, itong 15 years old yata ako, sinama niya ako sa translasyon. Kasi buhat-buhat niya ako. Kasi di ko pala yung kalakaran sa loob eh. So, na 15 years old, nakasalang ako, nakahawak luma pa yung luma pa yung andas, hindi pa siya nakasarado, open pa siya. Binuhat niya ako sa may bandang cross. Sabi, kiss ko daw. Naligan ko. Tapos, out of nowhere, there's something hindi ko maintindihan na feeling. That time nakinis ko yung cross. Until na 2016, na-meet ko ulit yung dati kong brigada sa Maynila. Dati grupo ko sa pagbubombero. Meron pala silang annual operation. So, ako naman, sige. Subukan natin. Baka naman, dito ko makita yung sense of, sarili ko. Sumama ako. Noong 2016, if I'm not mistaken, 2016, ayun na yung pangatlong beses ko yata, o pangalawa. Pangalawang beses ko, na pumunta na sa Nazareno. Pero, hindi ko pa nagigets lahat eh. Hindi ko pa masyado gets. Pumunta ako doon as medic lang. Not until na nakapwesto kami na sa may bandang, kung di ako nagkakamali, dumadaan pa siya sa dating ruta, yung Jones Bridge. Mapapansin mo yung agos ng tao. Parang may kita mo na lang yung yung kulay dilaw na maroon na andas. Alam mo yung parang, di ko pa bigla na lang ako naiyak. Bigla na lang ako naiyak. Tapos yung lubid dumano. Tapos sabi ko,
ayos to. Medic kami, nag-medic ako. Pagdating naman pa nun, pinag-aaralan ko na yung history ng Nazareno, kung talagang nasunog ba Okay. talaga siya, talagang ano ba siya. Ah, oo. Yun yung ano Sabi ko eh, yun yung parang, mga sinasabi ng iba eh. oo, yung mga myths na sinasabi nila na Yes, meron kesyo pa yung yung galyon daw. Yung galyon na tas sinasakyan daw, meron pa yung lubog, tas yung umangat. meron dito sa mukha yung binaril daw sa mukha which is hindi naman talaga siya Ah, historically proven. oo, yeah. Kasi, according kay Xiao Chua, yung historian na lagi kong pinapanood talaga, actually, he was a Protestant, but Oo, he was actually a Protestant siya. Pero devotee niboto of, siya ng Tomas oo, Nazareno. ganun siya Oo. kalupit. Lupit nga. Nakausap niya yung pinakamatandang ihos sa Quiapo. Ang sabi, nag-warning shot lang yung yung something, basta other, Yung nag-warning shot lang kasi nagkakagulo na eh. ah The reason talaga kung bakit daw may siwang daw, parang natamaan daw kasi binato. Ayun yung, okay. tas nalaglag pa nga yung kamay. Hmm. Ganun. So, Ah, balik tayo sa sinasabi ko kanina. Hanggang sa, inaral ko yung span na yun. Doon na buo yung, hindi lang hindi lang basta curiosity. Hindi na yung pagmamahal ko sa puon, pagiging deboto ko, nandun na siya lahat. ah, Tamang-tama, ang ganda-ganda ng timpla. Tapos nun, sabi ko parang, gusto kong gusto kong i-share to. So, nung from Bataan, umano na ako ng school ko sa Pampanga, nag-ano na ako, alam nila dati na medic ako until now, ah, active ako for trustation. Kasi nga after pandemic yun, di ba? So, pupunta ako doon as Walk of Faith lang, isa Holy Week. After that, napag-usapan namin, way back 2024, nabalita pa kami. Nag-send ako ng mga picture na balita kami. 2024, in-invite ko yung mga classmate ko sa nursing kasi nga gusto ko kung ano yung alam ko o something na natunan ko pagdating sa pre-hospital care, i-share ko sa kanila para malaman nila yung ginagawa outside of the hospital bilang nurse. So, only one time lang yun eh. One time operation lang, di ko na ulitin. Ang nangyari pa, meron akong dalawang kasama na ATS. hmm, Doon na doon ako nagulat. Doon ako nagulat ah, actually. ah, Marami naman, may mga hiniling naman ako kay Nazareno na binigay sa akin na natanggap ko naman. Pero may mga kinuha din siya. Pero ang masasabi ko, ito yung ma- talagang milagro eh. ah, Napaka-milagro. Milagro sa akin. ah. Saka makikita bro, sa dalawa kong sinama na ATS, yung isa doon nakadebate ko pa. Ay, gano'n. Oo. Gano'n. Isa doon nakadebate ko pa. Nung Ah, pa kami, na school pa kami. Kasi ganyan ah, daw, kahoy yan. Ganyan, ba't mo ah, sinasamba? Tapos ah, in-explain ko yung differences ng veneration tsaka ng actual, ah. Worship. basta ganun. Ah, Worship. Sige, sumama ka. Sumama ka nang makita mo, maramdaman mo. Kasi, hindi mo talaga maintindihan ang isang deboto kung nakatingin ka sa malayo. ah, Ang pinaka-best way para maintindihan mo ang isang deboto is maging deboto ka, sumama ka sa kapwa mo deboto. ah, After that, umattend siya. ah. Saka makakita, ETS, bumili ng panyo at rosaryo, pinahid dun sa sa Bumili ng pahanik. rosaryo Ay, tsaka panyo, tapos pinahid doon sa oo! Nazareno. Luneta ako eh. Luneta kami naka-deploy ng Pinunas. Ayos ah. Tapos yung isa kong tropa, yung best friend ko ngayon, siya yung deputy ng brigada ko ngayon, si Gil Delta. Gil Delta. Ah, Ite siya. Ilang beses na ako tinitigil pa nun, ikot nyo na yung kahoy na yan. Mga ganun-ganun sa factor ba? Tapos nun, pagkating ko, after ng operation, doon ko siya nakita na nag-sign of the cross na, nagdadasal na, alam ba yun? Parang, feeling ko, hindi siguro atheist sila eh. They're just distracted kasi nga parang hindi sila masyad napalapit.
Ngayon, tignan mo sila yung mga deboto. Ang sabi sa akin ng isa kong director, director kasi yung isa eh, tsaka isa deputy ng brigade. Yung director, ayun yung Mm. nakadebate ko pa. Ah. Yung director namin na yun, ang sabi pa nga, hiniling niya na makapunta siya ng Australia. O, nasa siya ngayon? Sa Mm. Australia. Isa na Mm. siya sa mga supporting officers namin na from ibang bansa. So, ayun yung naging milagro. Doon na nag-umpisa. Oh, 2025. Nag-part 2 kami. Ang sabi ko na And 2025. one time operation lang noong 2024. Inulit ko ng 2025. Kami mas marami ngayon. Puro ano kami. May nagkaroon ng anomalya pagdating sa dati kong Oh. brigada. Ah. So, sabi na pag-usapan namin. Pero, after nung procession, after ng piyesta, January 9, January 11, tumawag na ako sa kaibigan ko na isa, na sekretary Mm. namin ngayon. 7, buuin na natin. Kasi gusto nila eh, daling ko na yung yung pagbobombero, pagbobolontaryo diyan sa Pampanga. Dinala ko. Mm. Ah. Lahat ng sumama nung traslasyon, inasikaso namin lahat. Isa lang yung napagkasunduan namin. Hindi pwedeng mawala si mahal na pong Jesus Nazareno sa brigadang to. Oh. Malaking part siya. Kaya yung logo namin na ayan, may Oh, yan yung cross. logo. Oo, may Okay, yun pala cross. yun. Yung palang May cross siya. nagpa-inspire kung ba't kayo may logo. So, ikaw Oo. nag-design yan or nagkaroon kayo ng communal agreement dahil lahat naman Oo, siguro deboto. agreement na rin. Kasi bawal kaming mag-maroon or yellow kasi baka pagalitan naman kami ng ihos. O sabi Ah. natin, bawal namin basta-basta kasi ilagay yung imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno dyan. So Ah. sige, doon tayo sa cross. Nung pagkano namin yun, lahat kami instant naging deboto. Maski yung Hmm. ako, deboto na ako talaga eh. Pero since sumasampa Ah. na ako, Ah. nagdibot na ako. Ah. Alam mo yung parang, sige, bukod sa experience, damahin nyo ang pagiging deboto. Out of nowhere, tingnan mo, 2025. After that, nabuo ang grupo. Holy Week, Jumuti kami, isa sa mga largest operation namin. Lahat kami puro naging deboto. Ang mas cute Ah. pa ngayon, naging part kami ng history ngayon 2026. Ah. Paano kami naging Ano yung alam mo bang nangyari? parang bittersweet sa akin yung nangyari. As Ah. aware ka naman sa nangyari ng translasyon, di ba? Ah. Masaya na kami. Part kami ng history na umabot ng 31 hours. Pero, Ah. dapat magiging part pa ng history nung iuuwi muna pansamantala ang bikaryo sa San Sebastian. Hmm. Bakit? Totoo nga naman. Pagod na. May mga Ah. napagod na. May mga recorded ang namatay. Pero, kung Oh. sasabihin mong pagod, hindi yan. Hindi uso sa deboto Ah. yan. Kumbaga Sabi hindi ko, lahat mix lang. yan. Oo, mix yan. Mix din ako. As a medical student and as a devotee, maglalaban talaga yan. Oo, Ah. sa pagiging deboto ko, yung spirit ko, buhay na buhay yan. Pero as a medical student, masasabi ko, hindi ko pwedeng baliwalayin yung well-being ko at yung well-being ng mga kasama ko. Hmm. Matinding usapan yan. Nung tinimbrehan na ipapansamantala muna sa ititigil muna pansamantala sa San Sebastian nun. Lahat kami takbuhan kami sa incident command post. Isa lang yung Ah. sinigaw namin. Sino nagsasabing pagod na? Idaan nyo dito ang mahal na senyor. Handang-handa kami. Hmm. Oo. Walang Parang handa pagod silang, dito. oo. Walang pagod Pero dito. lahat naman sila, ibig sabihin, pati yung mga Lahat kami non-Catholics devoto. na, ay, ang Oo. galing. Lahat Tapos ng si mga Joshua rescuer pala. doon, lahat ng mga Oo. volunteer din doon, devoto din. Oh, ayos ah. Kami lang yung Talagang pinakamalayo. oo. Tapos, sabi ko sa'yo, ito din, maghahati ulit ako. Makananay ako eh. Ah. Makananay ako. Ah. So, yung moment na dapat 10 year anniversary ng Dungaw,
ilalagak muna pansamantala ang mahal na senyor sa piling ng Nuestra Señora del Carmen, which is sa San Mm. Sebastian. Kami, relief yun eh. Siyempre, Oo. makananay ako eh. Gusto kong makita yung moment na yun na part kami ng history kahit hindi sa amin dumaan. Mm. Kaso nga lang lumalaban yung pagiging deboto ko. sabi ko Oo. pa nun, sabi ko pa nun, hindi, iuwi nyo dito ang mahal na senyor. Sabi ko, hindi ko ba alam kung sinong susundin ko nun. Ito mahirap pag marami kang personality. Oo. Tapos, Pe- naka-ready kami sa ICP nun. Oo. Nagugulat kami, akala namin talagang doon na ilalaga. Ready na kami magbigay ng backup kasi nga, aware na kami magiging stampede, magkakaroon ng stampede sa San Sebastian eh. Ang ginawa Oo. namin, habang nag-uusap-usap kami doon, hindi, daan nyo dito yan. Kita namin yung live, bro. Dinadala ng Mm. mga deboto. Parang nangyari noong 2017. Kung saan Mm. nasira na yung andas, gusto nang ilagay sa elf track yung mahal na poon, pero hindi sila pumayag. Ginawa nila, kahit sabi mo wala nang gulong yung andas, binuhat pa rin nila. Mm. Tinapos pa rin nila, dinaan pa rin nila yung lumang ruta. Until na ngayon, sira yung sira yung andas eh. Mm. Isipin mo, apat yung gulong nun, dalawang gulong sa harap, wala na. Tapos wala nang lubid. Mm. Sabi ko parang, nakakatuwa na hindi mo maintindihan yung feeling for more than 31 hours na procession. Kulang-kulang 60 plus kami naka-duty. 60 hours kami naka-duty. Hindi Mm. man kami nakaramdam ng pagod talaga eh. Oo. Never. Kinausap ko kasi Pero yung mga pero members ang ko. mahirap din diyan, bro. Ang mahirap din diyan, no, nabanggit mo rin yung hours, yung duty ninyo, no. Oo. Yung talagang mga deboto talagang magugulo talaga eh, yung kahit na mag-instruct ka na. Kasi may Oo. napanood ako, bro, yung meron pa kayo nagbo-boxing. Tapos Ay, meron pa oo. talaga May yung mga nagtutuwa. nasusugatan. Oo. Ano kaya din tayo napupulaan ng mga ibang sekta eh. Kasi may Oo. mga ganong mga pangyayari. So paano niyo na-handle yung mga ganong bagay pag may mga ganong mga pangyayari? Ikaw ba ano yung parang pinaka mahirap na Maraming na-experience mo sa nakakarinig ganon? eh. Marami ako naririnig na ganyan na magulo nga daw. Posisyon pa ba tong tawag dito? Lahat nagkakagulo. Pero Oo. according sa isang crowd expert, kung di ako nagkakamali, si Martin Aguda, it was a Mm. synchronized Oo. choreograph, Chris. Big sabihin, ano siya, may sistema. Alam mo yung magulong Oo. sistema? Oo. Parang ganun. Oo. Synchronize siya. Alam ng mga deboto kung ano yung gagawin. Mukha lang magulo. May taga-selyador, may taga-pingga, may taga-hawak ng lubid. May sistema dun sa lubid. So parang Mm. from looking from afar, ano siya, magulo talaga. Pero Mm. once na nakapunta ka na dun sa loob na may bayanihan eh. Oo, may tulungan. May bayanihan eh. Oo. Sasabi nila, yung isa pa doon, grabe, tinatapakan ng mga deboto yung kapwa deboto doon sa ilalim. Oo. Ang hindi nila alam, ang tawag sa kanila is mga taga-pingga. Okay, Ibig may sabihin, context kumbaga. nagpapapayag sila na sampahan Bakit? para makaangat yung Oo. deboto sa mahal na senyor. Kung Tapos meron pa familiar yung sa inyo, oo. Tapos meron pa bro yung nakita ko. Taga Pingarin ba yung tawag doon yung nakita ko yung magbabato ng ah, pag magbabato ng ah, panyo, yung panyo na binato sa malapit sa Nazareno, pinupunas niya tapos binabato niya ulit sa crowd, oo. sa mga Ang tawag tao. naman sa kanila, ihos. Sila ang Ihos mga naman alagad sa sila. paligid. Oo. Okay, Sila okay, naman, okay. tapos meron yung mga salyador. Yung salyador, ang pinaka nagawa ko yan noong 2024. Oo. Salyador, ibig sabihin, sasalya ka, tutulak ka. Oo. Oo. Sa translation, may something magical eh. Alam mo yung kahit Oo. pag pag bumilang na kasi yung nagtitimon ng isa, dalawa, tatlo, salya, Oo. lahat yung magtatakbuhan, ibabangga nila yung Oo. sarili sa andas para umandar yun. At Mm. andyan naman yung mga tagahatak, yung mga naglulubid naman. Oo. Actually, bigyan na ng history ng topic yung lubid talaga, it was never meant to be part of the procession. Wala talaga siyang Mm. total function dun sa andas. Okay. Oo. Dati. Karosa kasi yan eh.
Ang Mm. nangyari, yung sinasabi ko yung pingga, yung binubuhat, dati kasi binubuhat yan yung maayos pa yung ano yung maayos pa yung procession. Oo. Nakaan yan, nakapingga yan, alam mo yung mga pinapasan, ganon. Mm. At yung lubid, extension siya nung maliit na kahoy na pingga na buhat-buhat naman nandun sa ilalim ng andas. Mm. Extension lang siya dati. Ngayon lang nagkaroon siya Oo. ng purpose na gamitin panghatak. Okay. Yun pala yun. Oo. Ganun. So, yung mga nagsasabi na hindi alam ng mga deboto yung ginagawa nila, kesyo nga daw na puro stampede, puro ganyan-ganyan. Aminin ko na, kaya lang Oo. nagkakagulo sometimes is dahil sa mga kabataan na Oo. curious na Ah. ang iba pa yung pananaw nila sa debosyon pagdating sa Ah. Malapon. Oo. Parang paramihan yan. Nakasampung salya ako. Nakasampung sampa ako ng andas. Yung mga ganon. Oo. Doon masyadong nagiging tumatagal o parang nagsabihin nagkakagulo. But if you will look at it sa mga veterans, kausapin mo sila tatay nakalimutan ko yung pangalan niya, mga IOS. Oo. Talagang may synchronize, talagang may sistema sa May loob. sistema. Oo. Oo. So hindi ko siya masasabing magulo talaga. Sabihin natin na synchronize sa choreograph Chris, ika nga Oo. ni Sir Martin Aguda, isang crowd expert. Narinig ko lang din niya kay Xiao Chua eh. Okay. Yun Tapos pala ayun. yun. So, napakaganda. Ang ganda nun, ano. Tsaka ang ganda Mm. ng ng talagang, yung parang pinaka-root kung bakit nga ba nag-umpisa ka dyan, yung Ah, na-inspire ka, yung dinala ka ng papa mo, tapos pinahalik sa'yo ng papa mo yung Nazareno, no? So, ang galing at ah, the same time, yung integration, yung, kumbaga nagamit mo yung skills mo, yung knowledge mo sa translasyon ng Nazareno, no? So, yun, ang galing. So sa mga sa mga kasama mo, bali tawag dito, sa mga kasama mong sa mga members mo, no? mm. Talaga bang sila? Kasi parang nakaka-amaze din eh. Kasi sabi mo nga kanina, na kahit yung mga hindi Catholics, naging deboto. So doon ako Oo, oo. nakaka-amaze at the same time, ano, kumbaga nagkaroon sila ng effort na sumali diyan o sumama diyan sa translasyon ng Nazareno kahit hindi sila Catholics. No, ang galing lang, nakaka-amaze lang din. Masasabi mong magical eh. Kasi ang Oo. alam ko ang purpose na dapat na pinupunta nila doon, it's not about the translation itself. It's the opportunity to experience, to be a medic. Ah, Kasi nga, ayun yung pinaka-main purpose kung bakit sila dinala doon eh. Para ah, masanay nyo yung mass casualty ah, events na ah, dire-diretso, rapid assessment or ah, para masanay sila. Ayun yung ah. gusto ko para i-teach ko sa kanila. Malay ko bang magiging deboto? Malay ko bang Pero isa kami, ah, gaganong kami, iiyak kami. ah, pero anong update yung sa sinabi mo kanina, yung 80s na nakadebate mo. Tapos nung sinama mo sa Nazareno, nakita mo na lang bigla namili ng panyo. Tapos namili ng Rosarito Trinidad Oo, sa Nazareno. Kamusta na siya hindi. ngayon? Ngayon, Oo, sobrang deboto na siya, sobrang di ba? devoted siya. Sabi nga niya sa akin sabi nga sa akin, bro, pwede, yung uniform namin na isa, Ah, operations uniform ah, namin, ah, bro, baka pwede mong punas mo ako bimbo, tsaka punas mo na rin yung uniform ko. Sabi ko, walang problema, bro. ah, Talagang alam mo yung, hindi ko ine-expect. Sabi ko, kung meron magsasabi sa akin, ano ang mga milagrong nakuha ko sa Malapon, sabi ko tatlo lang yan. Yung nabuo tong brigada, tsaka yung mga kaibigan ko na biglang naging deboto out of nowhere, tsaka number three, yung patuloy na paggabay niya sa akin, ah, ay yung mga milagrong masabi ko na kitang-kita ko. mm, Kasi saka makikita, yung isa, best friend ko, ni minsan di ko nakita magdasal eh. Ni minsan di ko makita mag-sign of the cross eh. Tapos out of nowhere,
kakain kami, bigla magsa-sign up tapos magdadasal. Sabi ko, Hmm. iba Ayos eh, ah. iba yung ano, Ah. iba yung charisma ng mahal na senyor, sabi nga sa mga Oo. tao. Grabe, sabi ko. Oo. Sobrang blessed ng brigada natin. Hindi ko Kaya, ina-expect. so talagang sabi mo kanina kapwa deboto lang yung makakaunawa sa kapwa deboto. Kaya yung mga Oo. iba hindi rin maintindihan. At akala din talaga nila sinasamba natin yung mismong Nazareno. Hindi. Pero hindi No, eh. no, Pero no. hindi eh. Dahil yung Hindi. sinisimbolo ng Nazareno, yun yung mismong sinasamba natin, yung Panginoong Jesus. Ah, At the same time, yun talagang nakakatawa din kasi dun na kahit sa kabila ng mga challenges, no, merong, kumbaga, makahawakan mo yung Nazareno, which is, mm. maraming mga tao yung nagdasal sa kanya, at the same time, nakagawa ng himala. Hindi dahil sa mismong kahoy yung Nazareno, kundi dahil sa Oo. Sa faith ginagamit nila. ng instrumento ng Diyos. Oo. Sa faith Kumbaga, sila, faith nila kay Nazareno, kung bakit oo. sila gumagaling. Oo. Marami na rin ako nakikita witness na ganyan actually. May mga nababasa akong story. Ang isa pa Oo. nga dyan na ano, sabi ko, kung talagang walang Diyos o wala si Kristo, hindi naman mag-overreacting ng mga yan, hindi naman Oo. magkakamada yan eh. Doon mo nga masasabi na buhay si Kristo. Oo. 'Di ba? Kasi Oo. bawat isa sa kanila may panalangin, isa sa kanila may hiling. Bawat isa sa kanila nagpapasalamat. Hindi sila Oo. pupunta ng Quiapo na manggagaling pa ng ibang lugar na para makita lang yung isang walang kwentang masakit na event na prosesyon. 'Di ba? Oo. Oo. Doon mo mapapatunay. Sabi ko nga, ibig sabihin, hindi porket nakikita mo siya sa malayo, maiintindihan mo na kaagad. Sabi mo, Oo. kahoy yung Diyos nyo, kahoy yung ganyan-ganyan. Tanayin mo. Kasi ako dati ganyan din ako eh. Kung gusto ko magkasagot, mag-a-attempt ako. Mag-a-try ako. Eh, ayoko talaga sa kanila. Oo. Okay. Subukan maging deboto. O kaya, Oo. try mo lang na lumapit. Try mo lang, meron pa mas safe pa. Try mo kumausap ng isang deboto. Oo. Doon mo maintindihan kung bakit maglalakad sila ng ilang kilometrong nakayapak. Oo. Like I said before, kung titignan mo sa malayo ang mga deboto, hindi mo maintindihan talaga. Dalawa na sa Oo. isip mo, magulo, ganyan-ganyan. Pero try mo lang kumausap ng mga deboto. Kahit alam, Oo. pinaka-safest, try mo kumausap. Masinsinan, hindi yung pambabara na, ay, ganito, ganyan. Ba't yung ginagawa Oo. yan? Kausapin mo. Ano ba ang nararamdaman mo bilang deboto every time na umakyat ka? Ano ba yung pagkakaintindi mo? Ano ba yung nakikita mo sa di namin nakikita? Ganong tanungan lang. Oo. Kasi, oo, Ano, dapat talagang tama ka, magical nga. Kasi from oo, ano eh, no, nag-umpisa ka yung sa pinahalik sa'yo ng papa mo yung krus sa Nazareno, tas may mga na-convert ka, tas kahit yung mga hindi Catholics, ano, naging deboto ng Nazareno, tas yung kaibigan mo pang atheist, naging deboto ng Nazareno. So, ito yung pangalawang tanong, bro. So, ano yung mga challenges mo sa buhay bilang deboto ng Nazareno? Kumbaga, although nabanggit mo naman na siya kanina, pero parang para sa ano yung pinaka-highlight sa buhay mo na gumawa ng himala yung Nuestro Padre Jesus Nazareno, yung parang pinaka-mahirap talaga. Tapos, ah, to the ano, point na kailangan ko mag-ano sa kung makaawa sa akin. Ah, sabi ko, kung di ako nagkakamali, way back 2022 or 2023, na-diagnose yung lolo ko. oh, Sa tanang buhay ko, never pa ako humiling ng todo-todo. Kaya sabi ko, every time na may kita ko si Nazareno, gusto ko lang magpasalamat, pasalamat, ah, pasalamat. Tapos, yung feeling na, alam mo yung umiiyak ka na, palabasin mo lang si Lolo ngayon, habang mm, buhay sayo ko. Habang buhay ko mm, i-render. Habang buhay ko i-render yung sarili ko. ah, Lumabas. oh, Nakalabas siya, tontuwa ako. Kaso ah, couple of months, binawian din siya ng buhay. okay. Ngayon, taon, yung isa sa mga mabigat din sa akin. Kasi Mm, sabi ko, huli ko nang humiling. Gusto ko magpasalamat. Kaso ngayon,
Sabi ko, mahal na hari, tulungan mo ako. Oo. Ang sabi ko, bit-bit ko kasi yung dasal ng sa tito ko eh. Tito ko Ah. kasi nagkasakit. So, Ah. bit-bit ko yun, yung dasal na yun na sana maging okay makalabas si tito, ganyan-ganyan. Alam mo yung di ba first time, last time siguro, etc. Humagulgul ako ng napakalakas habang Ah. nasa operation. Yung Ah. dumadaan yung mga senior sa amin na tapos makagulgul ako ganyan. Tapos Ah. yung EMS deputy namin, tiyatapik na yung likod ko, ginaganyan-ganyan na. Kasi Ah. naiintindihan nila. Ay siguro yun Ah. yung mga naging challenges ko sa bilang deboto ko. Meron pa mas Mm. nakakatawa pa. Dati kasi daw, pinapayagan ng nanay ko lumuwas eh. Ay, gano'n. Takasan talaga ako. Isa-isa Pero mga deboto ka challenges. na nun. Deboto Oo! ka na nun, tsaka Oo! tumutulong ka na nun sa traslasyon. Oo! Ah, Nung okay. high school pa kasi ako, grade 7 ako, talagang luluwas ako from Bataan to Manila. Tapos tawa ko, Ah. nagagalit si mama kasi nga daw, baka daw may stampede, ganyan-ganyan. I mean, Ah. you will never, do not underestimate kung paano mag-alala ang isang nanay. Magigets mo Ah. naman. Magigets mo yun sooner or later. Ah. Pero pinagets ko din sa kanya na, Mama, hindi kasi sapat para sa akin na manood lang, tignan sa malayo. Ah. Gusto ko nandun ako. Gusto ko maramdaman. Ah. Gusto ko bigyan ng effort. Kasi ganun Ah. ang pagiging deboto. Kaya nga Ah. nagyayapak, kaya nga nagkakanda Ah. sugat-sugat. Kasi Ah. you cannot love someone if you don't put a sacrifice on it. Ah. Ano lang yun eh, parang panliligaw lang yun eh. Parang sa crush mo Mm. eh. Di ba? Hindi Ah. lang pwede na nakatingin ka lang sa malay, tingin mo ba, pumunta sa yan. Mm. Pero pangit Mm. na example siguro yun. Ang masasabi ko lang, iba tayo mga Pinoy eh. Mm. Sobrang ibang-iba tayo mga Pinoy pagdating sa Ah. pananampalataya natin. Sabi mo, Oo. tayo lang simbang gabi. Like parang, di ba? Oo. Tayo lang yung may ganitong klaseng mga Oo. events. Santo So, Niño, Bati Santo Niño, di Santo ba? Tayo lang Niño, yung may ganito. Oo. isipin mo na lang like parang napaka-grateful natin to the point na instead yung faith natin, yung tradition natin, tsaka yung ugali natin mga Pilipino, instead na humiwalay, nag-bond Oo, into nagsasama-sama. into one understanding. Sabi ko, Oo. doon ako na-fascinate. Sabi ko Oo. parang, kaya nga tayo, although hindi naman kinikilala talaga hindi naman pinapayagan ng simbahan yung self-flagellation kada Holy Week. Pero, Oo. hindi eh. Hindi din mapipigilan ng Mm. tao yun. Talagang, paano ba? In order for you to reach salvation, ika nga, or rejuvenation of faith, kailangan mong maramdaman kung ano yung naramdaman ng Diyos, ni Jesus, nung Mm. tao, nung paano pa siya. Parang ayun yung pagkakaintindi ko na parang, Oo. nagigets ko eh, kung bakit Oo. nagpapasa ng krus yung mga tao, kung bakit nagyayapa, kung bakit Oo. nagkakapagod. Kasi, number one, they all want to be Jesus. Gusto nilang maging malapit. Ika nga. Parang ganyan yung Oo. pagkakaano. So, that's why ewan ko din, napapascinate talaga ako. Pero nagigets ko din kasi nga, parang isa rin sa mga dahilan din o rationale din. Kasi ito, opinion ko lang din to, no? Na Ah, in order for you to understand suffering, no? Nang sa ganun magkaroon ka ng sense na maintindihan mo yung oo, concept ng suffering. At the oo, same tama, time, tama. ang kinaganda rin doon, no? The more na nahihirapan ka, the more na naiintindihan mo rin yung kapwa mo. Kaya nga Oo, sa tradisyon ng simbahan, no? Sa tradisyon ng simbahan, no, ng Catholic Church, may mga pare na nagse-self-flagellation in tradition, nang mm, sa ganun, mas maintindihan nila yung paghihirap ng mga nangungumpisal sa kanila, ng mga tao nagsisimba sa kanila at the same time. mm, Mas maano nila, kumbaga, ay naranasan ko kung paano masugatan, naranasan ko yung hirap na naranasan niya. Ngayon alam ko na kung mm. ano yung sasabihin ko sa kanya. Kasi di ba parang ang awkward naman nun, Father, di mo naman naranasan yung hirap na naranasan namin. So, Oo. bakit mo nasasabi yung mga ganyang bagay, di mo naman naranasan Ba't mo maghihirap. Kaya nasabing ganun mali yung itong ginagawa din ginagawa ng mga, namin? oo. Tsaka at the same time, di ba, kumbaga, parang mahasa din yung emotional intelligence mo, parang sa psychology,
na the more na nagkakaroon ka ng experience about suffering, the more na mas naiintindihan mo yung kapwa mo na nagsasuffer din. Kasi naranasan mo kung ano yung naranasan niya. Tama. So, Kaya, yun. hindi ka naman pwede pumasok sa isang bahay nang hindi mo kilala ang may-ari ng bahay, di ba? Trespassing Ah. ganun. Ganun yung pinaka-layman's term. Ah. So, yun. So, ito yung pangatlong tanong. Ito na. No, so bilang isa ka sa mga saksi sa translasyon, no. Ano yung tingin mong maaari mong mai-share na maaaring makapagpa-inspire sa iba, no? Kumbaga, ikaw alam naman natin na taon-taon, kumbaga, matagal ka ng deboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. At the same time, nagamit mo yung knowledge mo sa medic diyan sa translasyon ng Nazareno. Tingin mo, ano yung tingin mong makapagbibigay ng inspire sa ibang tao sa buong mundo, no, hindi lang sa mga Catholics pa rin, pati rin sa mga non-Catholics? Sabi ko sa'yo, hindi mo makikita at di mo maintindihan pag nakatingin ka sa malayo. Lumapit ka. Kausapin mo ang isang deboto ng matino. Doon mo maintindihan bakit. Ganyan din nangyari sa akin sa friend kong ATS. Bakit? Nagsimula lahat sa bakit. Hanggang sa nasagot, yung bakit na yon, siya na rin nagsasabi sa iba. Okay. So, ayun, hindi mo pwedeng i-judge ang isang bagay nang hindi mo nararanasan. Ika nga sabi mo kanina, hindi mo pwedeng i-judge ang isang bagay kung hindi mo pa na-experience at hindi mo pa nararamdaman yung presensya niya. So, ano ang best way? Number one, kung mausap ka ng deboto. Kasi, sabi nga nila, deboto sa deboto lang ang makakaintindi. Yes. Diba? Number two, gamitin mo yung tema ngayon. Bumaba ka. Siya naman yung itaas mo. Ibig sabihin, okay. Anin mo muna yung pride mo. Anin mo muna yung ego mo na hindi, sabi nga sa paniniwala niyo na malito. May mga scholar. Yung mga scholar na nagsasabi kung bakit ganyan, kung bakit nangyayari yung mga ganitong phenomenon. Intindihin mo. Ako nagsasabi sa'yo, doon mo maintindihan na, ay, oo nga. Ay, geto nga. Oo nga, geto nga. Daw, kung ikaw yung tipo ng tao talaga na napaka-ignorante, wala kang makukuhang sagot. Kasi di mo naman naranasan eh. Oo. Hindi ka nandun eh. Hindi mo makikita eh. Ako sa dami ng tao ko nang in-extricate. Isa lang yun eh. Bago ako sumalang na extrication. Kasi ang ginagawa kasi namin doon, kukunin namin yung mga, naka-gear kami, lulusubin namin yung mga tao para kunin yung pasyente. Man to crowd extrication. So, ang sabi ko nga, taon-taon ako lagi nandito. At bago ako sumalang, ang dinadasal ko is sana maging okay yung maging pasyenteng makuha ko. O much better, dinadasal ko na sana walang pasyente. Na wala kaming makuha ang pasyente. Ayun lang yun. Makita ko lang si Jesus, makita ko lang yung kapwa ko deboto. Magkano sa akin. Makita ko lang na masaya yung mga kasama ko. Ay, sobrang saya ko na rin. Napaka-powerful lang moment tong time na nandun kami sa harap ng simbahan. Dasal kami. May kita mo sa picture doon, lahat kami nakaganon. Lahat kami nag-ano. At ang pinaka nakakatuwa pa doon, nahawakan namin yung andas na ginamit. Nakapagdasal kami, nakapag-ano kami. So, doon mo masasabing kung hindi din totoo yung Nazareno, hindi din ganun ka-bless yung brigada ko. Hindi kami ganun ka-bless. Hindi kami sabi ko parang, kung talagang kung hindi talaga patay ang Diyos, ika nga, ay hindi, walang ganito. Wala siguro ako, wala sigurong brigada na tumutulong kahit saan. Wala. Pero hindi, meron eh. Mararamdaman mo talaga. So, kaya yun. Ayos. Thank you, Brother Apollo Ichiro. Talagang nakaka-inspire yung mga kaniwento mo. At the same time, sana magtagal ka pa sa mission mo. Sana magpatuloy yung layunin mo na yan yung layunin mo na makatulong sa translasyon.
At syempre, talagang batay sa kwento mo, batay sa sinabi mo sa amin, talagang napaka mabunga, no? Pagmula sa bata ka na pinalig sa yung krus ng Nazareno, tapos napunta ka dyan, ngayon nandiyan ka, naka-uniforme, presidente ka ng samahan. No, parang ang galing lang din. Tapos yung knowledge mo sa medic, no? Na-integrate sa faith, kumbaga science and faith nagsama. No? So talagang nakaka-miss talaga. At yung talagang ako siguro personally talagang natutunan ko sa iyo na gamitin din yung knowledge natin sa faith. Kumbaga hindi siya salungat eh. Hindi siya salungat eh. Katulad niyan, nagamit mo yung knowledge mo sa medic, sa translasyon. At nang sa ganun, nakatulong ka pa sa ibang tao para maging successful yung so yun, maraming salamat. Maraming salamat din. Ichiro sa kahit na busy ka, no? So, Brother Apollo Ichiro, maraming salamat na dating Campus Ministry, DYMC, no, Diocesan Youth Ministry, at syempre, President ngayon, no, President and Operations Chief Task Force M2B Fire and Rescue Volunteer. So maraming salamat, Brother Apollo. Thank you, bro. Hope to see you soon. Pagpapaunlak ng aming hope to see you soon. I am Kathleen, I am alive, I am the